walang malasakit sa bansa. At ang mga ito ay nais gawing probinsya ng China. Ang Pilipinas. By the way, bago natin simulan ng second hour, I don't know kung ano ang aksyon na gagawin ng Senado. May naragdag na 25 mga congressmen na out of the country at the time na pinirmahan yung impeachment decision labang kay Sara Duterte. Ayon sa Secretary General ng House of Congress, additional 25 na mga pangalan, kasama rito ang representative ng Binyan, Laguna, si Marlene Alonte. And then Cagayan, Ramon Nolasco, Isabela, Tony Pet Albano. Diyan sa Leyte, sa Lanao, may mga kasama, sa Sultan Kudarat, daan dyan. Akala ko ba solid kayo dyan ng Duterte, ha? Pasinungalingan na natin ito, mga Duterte. Mindanao, sandamakmak na mga congressmen ang pumirma. Ngayon ay umabot na from 215 plus 25, umabot na ng 240 ang mga pumirma ng impeachment labang kay Sara Duterte. Bakit? Sapagkat ayaw magsalita. Sabagat! Puso ko sa bayan ko! At bubuksan natin mamaya lamang ng konti ang ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday. Ating insights. Ito ang Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Pagpapatuloy ito ng ating pakikipag-ugnayan sa sambayanan. Ugnayan, pakinggan! At paglilingkod bayan natin sa ating mga kababayan. Public service. Dito lamang sa ating palatuntunan tuwing Sabado. Fun! Saturday Live! At kagapay po mga kapitbahay, laging-lagi tuwing Sabado, ang inyong abang lingkod. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang ating Fun! Saturday Live! Nabuksan natin ang issue ng impeachment kay Sara Duterte. 240 out of 315 congressmen nais sipain si Sara Duterte bilang opisyal ng gobyerno. Bakit bilang opisyal ng gobyerno? Sapagkat pag ikaw ay na-impeach, hindi ka na makababalik anumang tungkulin kahit basurero na pinasasahod ng gobyerno. Bawal na sa isang opisyal ng gobyerno na mapatawan total, kumpirmado, na impeached official ng ating pamahalaan. Ngayon, sa ating Insight, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Pag-usapan natin itong issue na ito ng impeachment kay Sara Duterte. Kung bakit umabot tayo sa ganitong uri ng sitwasyon kay Sara, kung bakit namayagpag sa kanyang pwesto si Sara, at kung bakit nagkaroon tayo ng mga garapatang peste sa ating pamahalaan. Kaya pag-uusapan natin ngayon ang tatlong pamamaraan, the three-way resolution, conclusion, hakbangin na kailangan gawin nating masang Pilipino. Nakararami sa ating mga mamamayang Pilipino. Sa simula ng impeachment case na ito labang kay Sara Duterte. So ang issue natin ngayon, three-way resolution in the impeachment case of Sara Duterte. Number one, considering the dynasty. Number two, considering Duterte family. At number three, considering garapatang peste sa ating pamahalaan. So isa-isahin natin mga kababayan ko itong mga issues na ito.
Unahin natin itong political dynasties. Sa mga dito po nagsimula ang pamamayagpag ni Sara Duterte, ang pagiging arrogante ni Sara Duterte, ang kanyang walang pigil na bibig sa pananakot, hindi lamang sa taong bayan, kundi mismo sa inyong presidente. Gurguring ko yan. At kung ako ay mamatay, patayin ninyo si Ferdinand Marcos Jr., si Liza Araneta Marcos, at saka si Martin Romualdez. Diretsahan yon. Ngayon pinabubulanan niya, pero may isasantabi mo ba? Hindi nagsisinungaling ang camera ng television ang camera ng ating computer Hindi nagsisinungaling yan So, etong mga aktasyones na ito, not only of Sara Duterte, but the whole family. And not only the whole family of the Dutertes, but mostly also yung mga cohorts nito. Tingnan ninyo dyan sa Senado, sa kasalukuyan. Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla. Tatlo na mga alipores ng mga Duterte na ang kanilang loyalty ay hindi sa mga Pilipino. Ang loyalty nila, magpapakamatay sila sa mga pamilya ng Duterte. Why? The evils of dynasties in the Philippines. In fact, mga kababayan ko, matagal ko nang pahapyaw na tinatalakay ang issue na ito. Every now and then, babanggit natin sa ating programa, itong dynasty area sa Pilipinas. Sapagat, ito ay pinapansin hindi lamang ng inyong abang lingkod, kundi napakaraming mga sangay ng international organizations na kung saan ang Pilipinas ay one way or the other ay involved sa kanilang operasyon. Ano ang sabi ng mga ito sa political dynasty? First of all, paano na itatatag ang political dynasty? Number one, kung ang ilihido o nahalal na opisyal ng gobyerno ay sinundan ng kanyang closest kin, tatay, nanay, mga kapatid. Wala na siya sa gobyerno pero ang pumalit sa kanya ay kanyang kamag-anak, kapatid, pamilya. Yan ay konsiderado under the legal term ng political dynasty. Or the other is the second one, kung ilang mga bilang ng pamilya ay naandyan, umaakupa ng iba't ibang posisyon sa gobyerno. However small or big that office in the government is, when several members of the family occupy various positions in the government simultaneously, yan ay political dynasty. Now, dito po sa mga bagay na ilalahad ko sa inyo, eto hindi ho ito galing sa aking utak lamang. Ito ay mga pinagsunugan natin ng kilay, pinagsunugan natin ng kandila na i-research para sa ating mga mamamayang Pilipino with the hope and the thought na baka sakali na maibahagi rin natin ito. Alam mo, ang ating pamahalaan was supposed to be the real pearl of the Orient long time ago. Kaya lamang wag sanang ikasasama ng loob, pero ito ang facts. Galing ito mismo sa iba't ibang sangay ng international organizations. Ang humihila pababa sa advancement ng ekonomiya at ikauunlad ng Pilipinas ay yung mga kababayan nating mga mahihirap. Unfortunately, the great majority ng mga kababayan natin mahihirap. 72%. From average income to below average income to poor and to very poor and no income level ng ating mga kababayang Pilipino. 72%. Ito ang humihila sa ekonomiya ng bansa, pababa. Ito ang nagbibigay ng kurtinang panakip upang umunlad ang Pilipinas. Bakit?
political dynasty. Gusto ng mga ito na manatili kayong mahirap. Sabagat sa kanila, nakukuha nitong mga dynasties na ito ang mga boto para sila'y manatili sa pwesto. Isang salop na bigas, 3 lata ng ligo. Tapos na ang eleksyon. And 2025 is Philippine election time. Saan ang mga sources natin ito? The World Bank. Sabi ng World Bank, the impact of political dynasties in the Philippines and their role in governance is affecting the progress of the country. World Bank yan, ha? And then Philippine Center for Investigative Journalism, sa kanilang in-depth review of Philippine political dynasties. Sa Center for Media Freedom and Responsibility on the issue of political dynasties in the Philippines. Foreign Policy Research. Corruption thrives in the Philippines directly and indirectly because of political dynasty. Transparency International. Sabi nila, Philippine Overview of Corruption and Anti-Corruption Efforts connected to the issue of political dynasty. Global Anti-Corruption Blog. Sa kanilang Philippines must break the power of political dynasty. Asia Media Center, sabi nila, the Philippines is noted for being a dynastic country in the world. Mantakin mo yan, in the world. Asia Media Center. Ilan lamang itong mga sources na pinagkukunan natin ng mga kaalaman na ito, mga kababayan. With my desire na ipaabot ito sa inyo, na mga kasama natin sa FSL, baka pwede natin ibahagi rin ito sa iba, especially doon sa mga bulag, sa mga pipi at mga bingi na humihila sa Pilipinas pababa lagi. Sabi ko na nga again, unfortunately, ito ang mga nakararami, ito ang target ng mga trolls diyan sa Pilipinas, ito ang target ng mga politiko diyan sa Pilipinas. In fact, may listahan ako rito ng mga political dynasties diyan sa Pilipinas, mga kababayan ko. Ito'y 25 pages ito. Tingnan nyo, ha? 25 pages ito ng mga miyembro, listahan ito ng mga political dynasties diyan sa Pilipinas na ngayon, kasalukuyan, ay ang iba'y nakaupo sa gobyerno, ang iba ay mga opisyal na tatakbo sa iba't ibang pwesto ng pamahalaan ngayong eleksyon sa Mayo. 24 pahina, 26 I think, 26 pages. Nakita ninyo kung sinong nangunguna riyan sa Metro Manila? Ilan sila? 7? 7 miyembro ng pamilya ngayon, ha? Tulfo, ikalawa, Villar, 6 na mga miyembro ng pamilya. Metro Manila ito, ha? Belmonte, 5. Cayetano, 4. Metro Manila lamang ito, ha? Tingnan natin sandali. Sa Luzon, Marcos Romualdez Combination, 11. Marcos Romualdez Combination, 11. Kasalukuyan to, ha? Pwera pa yung mga kamag-anak lamang. Si Marcos ay 6, 5 kay Romualdez family. Sino pa ang mga top-notcher dito? Ito, Singson pare ko, 11 na mga miyembro ng pamilya ng Singson. Tingnan mo yan, ha? Political dynasty. Singson, 11. Ortega, 8. Ngayon lamang ito, ha? Pwera pa ito yung mga nakalipas, aktibo sa kasalukuyan 2025 sa politika, either tumatakbo, re-electionista, o nakapwesto na. And then D, family of D, sa Isabela, 8. Revilla, 5. Tolentino, 5. Ejercito, 5. Eliares, 5. And then Visayas, tingnan natin sa dali, ha?
Ang dami nito eh. Sandali. Asa na ba yung Visayas? Mantakay mo, 26 ito eh. Sana ba ang Visayas? Ito, Visayas. Sandali. Lumampas na tayo ng Bisaya. Sandali, ha? Bisaya muna tayo. Luzon, Sorsogon, Luzon. Sandali, ha? Dumidikit itong aking mga papel eh. Luzon. Visayas. There you are. Asa na? Visayas. Romualdez, 5. Durano, 5. Garcia, 5. Sandali. Frasco, 2. Tupas, 3. Legarda, 2. Mindanao. Naku, Mindanao. Madami rin itong Mindanao. Sana yung Mindanao ko rito, Web. Salindugan, Daza, Duterte. 6 ang Duterte. Ampatuan, 5. Duterte, 6. Pacquiao, 7. Hataman, 8. Pamilya ng Tan sa Sulu, 7. Duterte, 7. AFT, 6. Ito ang listahan ko, boy. Mamaya pag-uusapan natin yan. Mabalik ko lamang tayo dito sa political dynasties. Mga kababayan ko. Political dynasties, sabi ng mga nakuha nating mga sources, it is deadly for the Filipinos to continue the rest of the country being headed by a political dynasty family. Deadly for the Filipinos. If the family controls both the executive and the legislative branch, in the case of the Marcoses, in the case of the Dutertes, kontrolado nila ang legislative at executive. Sabi ng mga research nitong mga nabanggit nating mga sources, ang kombinasyon ng control ng dynasty family sa legislative at executive ay bubura, aalis, tutunaw sa checks and balances ng gobyerno. Wala na. Yung mga legal network for truthful transparency, mawawala. So bakit meron tayong mga political dynasties diyan sa bansa, mga kababayan? If you look at it, sabi nitong mga sources na kinuna natin ito, kung titingnan ninyo talaga ang existence ng political dynasty sa bansa, it is because of us, mga butante. Yan ang dahilan kung bakit may mga political dynasties tayo. Kung titingnan at susuriing maigi, sabi nitong mga sources natin na itong nabanggit ko kanina, ang mga Pilipino ang dahilan eh. Bakit ang mga politikong ito, mga dynasties ay gumagastos ng malaki sa panahon ng eleksyon? Either ang source ng pera ay galing na sa gobyerno, sa tagal na nilang pananatili sa gobyerno, o kaya sa kanilang mga kaalyado na nais kumapit sa kanila at gumamit ng influensya sa pera na yaan na ikinapital sa mga politiko. Saan gagastusin ng mga ito ang pera na yan? Sa inyo, bayan ko. Isang salop na bigas, 3 lata ng sardinas, eleksyon, tapos na ang laban. Sabi ng kanilang report, there is a strong evidence of political dynasties using their political power to serve saan? Sa kanilang business interests. Business interests. Kaya nais nilang manatili sa pwesto. Ano ang tala na ipinaabot sa atin? Nabanggit ko kanina, tandaan ninyo yung mga sources natin. From World Bank to Transparency International, blah, 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 blah. Ano ang tala sa kasalukuyan dyan sa Pilipinas? Mag-e-eleksyon sa Mayo 2025, months from now,
Ano ang masaklap na data na nakikita natin dito? 8 sa bawat 10 na distrito diyan sa bansa, hawak ng mga pamilya ng dinastiya. 8 sa 10. Ang mga political dynasties ay hindi lamang sa mga malalaking partido nangunguna. PDP laban, lakas kung ano, etc. etc. Kundi yung inilagay, itinadhana sa Constitution, sa ligang batas ng bansa, na dapat sanay para sa mga unrepresented, yung mga walang kinatawan, walang bibig sa Kongreso, na mga naghihikahus na mga kababayan, na ang tawag ay mga party lists. Ito'y sinakop na rin ng mga political dynasties. Kung titingnan ninyo itong aking listahan, 26 pages ito, nandito lahat, pati yung party list, ang mga namumuno rito, mismo mga miyembro ng political dynasties na. Nawala na yung original na dahilan kung bakit inilagay, itinalaga sa saligang batas ang party list. 71 of 82 governors in the country. Meron tayong 82 probinsya sa Pilipinas. 71 rito ay pinamumunuan ng pamilya ng dinastiya. And then, sa mga syudad sa Pilipinas, meron tayong 149 cities in the country. 113 dito ay pinamumunuan ng political dynasty. 149 minus 113, meron tayong 36 lamang na syudad sa buong Pilipinas ang independyente na hindi tangan-tangan ng dinastiya sa bansa. So ang mga ito, dahilan sa kanilang puder, ayon pa rin dito sa tala ng mga nakuha natin, sa mga sinabi ko na, World Bank, PCIJ, Center for Media Freedom, Foreign Policy Research, Transparency International, Global Anti-Corruption Blog, Asia Media Center, ayon sa kanila unanimously. Dahilan sa dynasty sa bansa, sila ang mga may hawak, may control ng mga gasoline stations sa kanilang area. Sila ang mga may-ari ng malalaking mga business establishments, mga food chain, at iba pang mga malalaking negosyo sa kanilang nasa sakupan. Kung susuyurin ninyo sinong may-ari, mga miyembro o kaya mga kamag-anak ng mga dynasty sa lugar. Bakit nananatili? Sabi pa rin itong mga surveys na isinagawa sa Pilipinas. Sabagat yung mga botante natin, as I was saying, may utang na loob ang mga botante dito sa mga political dynasties. Sapagkat sa panahon ng eleksyon, binibigyan sila ng ayuda. Na ngayon ay ginawang legal na mga congressmen natin, meron tayong ayuda galing sa Kongreso. Gagamitin ito sa mga political campaigns. At yun ang resulta ng research studies na ginawa riyan sa Pilipinas. Utang na loob, debt of gratitude. Isa sa mga karumal-dumal na sandalan kaya ang Pilipinas ay hindi umaasenso gawa ng nananatiling pulubi ang 72% ng mga Pilipino na karamihan dito'y umaasa sa isang salup na bigas. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Kaya itong ating mga politiko na itong nabibilang sa dynasties, abusado sila. Sa lahat ng kanilang mga roles na ginagampanan sa gobyerno, abusado ang mga ito. Nakakita naman ninyo yung anak ni Tulfo, 2 ulit nang nagdaan dyan sa bus lane. Anong resulta? Ngiti-ngiti lamang. Congressman din yun kasi abuse of state resources. Malaking bahagi na ginagawa ng mga dynasty na ito sa bansa. At napakaraming iba pa mga kababayan kung minamahal.
Naalala ko tuloy si Miriam Defensor Santiago. Pakinggan natin ito. Political dynasty sa bansa. Anong sabi niya? Bakit gustong-gusto nilang magka-political dynasty? Para pwede silang magpatuloy ng pagnakaw ng pera ng bayan. Kung nakakakuha ang tatay ng limpak-limpak na pera sa posisyon niya, yung anak mag-ambisyon din. Yun lang ang pinakasimple na sagot. Hindi man lang umiimik sa Senado, sa House of Representatives, yung mga iyon eh. Wala naman silang magandang ideas to improve the life of the Filipino entrepreneur. Bakit ginugusto nilang mag-dynasty? Dahil gusto nila na patuloy sila sa pagtamasa ng kapangyarihan at ng pera ng gobyerno. Kung lugi kasi negosyo, itutuloy mo ba? Kung lugi sila sa politika, itutuloy ba nila? Hindi rin. Nakakanakaw sila ng pera sa gobyerno, itutuloy nila ang dynasty nila. That is the plain truth. That is the unvarnished truth, plain and simple. Yun lang ang rason mo bakit may mga dynasty. People are driven to politics mainly because of the urge to power, and politicians are driven to dynasties mainly because of the urge to profit or, in some cases, to plunder. For most professions to succeed, it is necessary to obtain a university diploma, pass a government examination, and acquire years of backbreaking practice. Kailangan nag-graduate ka sa universidad, sa pamantasan. Kailangan papasa ka ng examination ng gobyerno. Pakinggan niyo. Kailangan nag-practice ka ng baba-baba ng sweldo mo hanggat sa gumaling ka at naging expert ka na. Pero sa politika, wala ang ganon. Virtually no qualification is required. Anong ibig ko sabihin? Talagang makapal ang mukha nila. Di sila nahihiya. Sige lang sila ng sige. Pakapalan na ng mukha. Patigasan na ng sikmura. Dynasts are called stationary bandits. They are the equivalent of mafia crime families. Members of dynasties are gluttons for power and privilege. Ang dami nilang pera ninakaw nila. Wala kang pag-asa, masisuma cum laude ka ng UP. Anong klaseng gobyerno ito? Anong klaseng gobyerno ito? Political dynasty. Now, himay-mayin natin mga kababayan kong minamahal, from the broad subject of political dynasties, humugot tayo ng isang halimbawa, ang pamilya ng mga Duterte. Ngayon, kasalukuyan ang nakasalang, Sara Duterte. Impeachment. Sabi nga ng kapitbahay namin sana all na So, i-analyze natin, himay-mayin natin mga kababayan ko itong issue na ito ni Sara Duterte in consonance with political dynasty. Sabi ko na nga kanina, three-way resolution sa impeachment ni Sara Duterte ang kailangang konsiderahin natin. Una, pinaliwanag ko na sa inyo ang dynastiya. The evils of dynasty. And then Sara Duterte family. At ang mga garapatang peste sa pamahalaan. So tingnan natin itong issue na ito ng impeachment kay Sara Duterte. Sabi nga nitong kaibigan kong abogado, sa mahaba naming pagpapalitan ng mga opinyon at mga kuro-kuro at mga palapalagay and mga facts, legal facts. Sabi ng aking kaibigan, itong issue na ito ng impeachment kay Sara ay madilim ang kinakaharap. Mahaba at madilim ang kinakaharap. Para lamang mabigyan ng solution ang removal from office ni Vice President Sara Duterte. Pero, nais ko lamang ipatiuna ito mga kababayan ko, ito pong impeachment ay hindi lamang, not only the path, the single path na kailangang ipursigi nating mga kababayang mga Pilipino. Ito pong impeachment ay politika in nature. Ang nakagagawa lamang nito ay through the systems of politics. Anong ibig sabihin? Dadaan sa Kongreso, kahit ordinaryo kang tao, pumunta ka sa Kongreso,
mahumingi ka ng tulong sa kanila na maiproseso. Tapos na. Nagdesisyon na ang 240 na pong mga congressmen na bypass na yung unang 3 na mga impeachment cases na iniharap ng iba't ibang sektor ng pamahalaan. So tapos na tayo ron. Nasa second stage na tayo. Presentation of facts at pagdinig ng Senado. Ngayon, pinapatiuna ko lamang sapagkat sabi ko na nga, this is a long and dark and uncertain road to take. Etong impeachment going to the Senate for the final decision. Kaya pinatitiuna ko, hindi lamang ito po ang rekurso natin. This is not the only path na pwede nating tahakin tayong mga ordinaryong mga Pilipino. Sabi ko na nga, if you see something, nakita natin ang mga kabalbalan, probado na ng Kongreso, inaprubahan nila ang maraming kabalbalan na ginawa ang inyong Vice Presidente. So, panahon na umaksyon tayo. Again, yung impeachment is not the only way. Nakita naman ninyo, Ferdinand Marcos Sr., walang impeachment noon, natanggal yun dahilan sa people power. Ikalawang impeachment trial, si Erap Joseph Estrada. Hindi siya natanggal sa impeachment, natanggal siya sa people power. Kaya hindi na inantay na umabot pa sa desisyon ng Senado. Especially in this case, mga kababayan ko. Tingnan ninyo, may election tayo sa ngayong taon, sa Mayo. Sa mga binanggit kong mga senador kanina, at dito sa tala ng mga re-electionista, political dynasties list natin. Sa kasalukuyan lamang sa Senado, meron tayong 4 na riyan na hindi na ninyo mababali. Hindi sila boboto sa impeachment labang kay Sara Duterte. Ang pinakang masakit nito, kapatid mismo ng presidente ninyo, ang hindi boboto riyan, Amy Marcos, kasama si Bongo, kasama si Robin Padilla, at kasama si Bato de la Rosa. 4 na yan. Siyam lamang ang boto na negatibo, wala na ang kaso ng impeachment. So 4 na yan. 5 ang kailangan pang idagdag. Sino ang mga nandiyan pang pwede na hindi boboto? Ito yung mga tao na masasalamin ninyo doon sa mga hindi bumoto sa Kongreso na mga kapatid o kamag-anak na mga senador. Si Tolentino lamang, isa na riyan eh. So 5 na. Si Legarda, duda rin ako riyan, 6 na. Kaya itong path to impeachment sa Senado is a long and winding road. So dark. Madilim. Kaya itong bagay na ito, naiisip ko nga, this is a criminal matter. 612 million pesos sa confidential fund, napatunayan sa mga hearing sa Kongreso, sa mga investigasyon, sa mga pahayag ng mga testigo, na winaldas sa magitan ng mga katibayan ng mga documentations and the absence of it. 612 million. Ito po'y kaso, hindi ito political case eh. It is a criminal case, a criminal matter. So bakit hindi ang Department of Justice gumagalaw dito? With the Department of Justice doing the legal thing, dapat suportahan ng people power. So ang tanong natin, bakit walang korte na nakikialam dito sa issue numero 1 labang kay Sara Duterte? Unaccounted spending. Isa ito sa mga reklamo. Unaccounted spending in 2023 of 375 million and another 112 million in the office of the President.
Office of the Vice President and Office of the Department of Education. Bali 612 million. A criminal case dapat nakasalang dito. At hindi lamang yan, ikalawang complaint labang kay Sara Duterte, yung kawing-kawing trail of questionable transactions na nahantad sa hearing ng Kongreso kay Sara Duterte. Mga pangalan ni na Mary Grace Piatos, mga pangalang Kukoy Villamin, na walang mga record sa anumang tala, dokumento ng pamahalaan. Ito'y criminal case. Kung ordinaryo kang Juan de la Cruz at nakita rito yung kawing-kawing na mga ginawa mong kabalbalan, sumipsip ka ng crude oil, sinakuti ka ng NBI. Nagbenta ka ng illegal na droga, at ikaw ordinaryong tao, hindi ka kasama doon sa mga drug lords, sakuti ka. Nagbenta ka ng baril, sakuti ka. O eto pera ni Juan de la Cruz ito Kawing-kawing na ginawa sa magitan ng mga palsipikadong mga dokumentasyon. Bakit politika ang approach natin dito? Bakit walang judicial case na naiharap dito? Tingnan ninyo itong statistika ng PSA, Philippine Statistics Authority. Walang lumalabas sa mga pangalang itong nabanggit natin, mga Piatos na ito, mga Villamin na ito, at hindi lamang yan. Yung mga panunuhol ni Sara Duterte sa kanyang mga ehekutibo. Ilan ang mga humantad? Ito, mga sobre po ito. Dinonate ko na lamang sa Kawang Gawa. Ang laman nito, 50,000 naman. Ito po, maliit po lang naman na halaga ito. Tinanggap ko po. 15,000 po na lang naman ito buwan-buwan. Yung isa naman, 25,000. Opo, tumanggap po ako. 25 po, 25,000 a month. Panunuhol. Bribery. A criminal case. So bakit ipauubayan natin ito sa impeachment na lamang samantalang gumugulong ang impeachment? Hindi pala gumugulong, naka-standby pala, naka-break. Pinatay muna yung makina ng impeachment Toyota. Impeachment car, sarado muna. Sabi kasi ni Chis Escudero, hindi pwede. Recess na kami. Makakampanya na yung mga kasama kong senador Hindi, wag muna. July na lang. So, naka-standby yung impeachment. Habang naka-standby yung impeachment, wag ho tayong matutulog. Pebrero ngayon, Marso, March, April, May, June, July. 5 buwan na aantayin ninyo. Wala ba kayong gagawin? Nakita ninyo yung tatlong mga hiwa-hiwalay na rally. Rally ng mga estudyante sa University Belt noong 31 ng Enero. Isang oras naman rally naman ng mga clergy, ng mga pare, ng mga madre, at ng mga professionals. At isang rally naman noong mga nationalist organizations. Kung pagsasama-samahin ninyo ito from Luzon, Visayas, Mindanao, milyon ito. Hindi hakot. Kusang palo, kusang loob na sumama roon, especially yung mga professionals natin at saka mga estudyante. Kumpara ninyo roon sa hinakot ng Iglesia ni Cristo, mas reliable, mas independyente itong mga nangyari noong Enero 31. Bakit hindi natin pagsanibin ang lakas na ito? At habang natutulog ang sasakyan ng impeachment ni Sara Duterte, gumalaw tayo. Tandaan ninyo, malakas ang partisan ng mga senador. So there is a very, very strong possibility of failure of justice.
a betrayal of public trust sa nalalapit na impeachment trial sa Senado 5 long months from now. Tandaan ninyo, sinabi ko yan mga kababayan ko. Ako realistic lang ako kung mag-analisa eh. Sabi ko na nga, 5, 4 ang mga senador na hindi ninyo matitinag. Ito ang mga pusiket for one way or the other ay for whatever reason, hindi mo matitinag ito, nakakampi ito kay Sara Duterte. Amy Marcos, ironically, kapatid ng presidente. Bungo, ang eternal partner ni Rodrigo Duterte. Bato de la Rosa, ang eternal henchman ni Rodrigo Duterte. Robin Padilla, ang eternal bukadera. Englishin ko na. Englishin ko na. I move. Robin Padilla. 4 yan. Naandyan pa si Tolentino, 5. Naandyan pa ang mga Cayetano. Isa na lamang dyan, 6 na. 9 lamang ang kailangan para ibasura ang impeachment sa Senado. And I don't know kay Chess Escudero kung ano ang kanyang magiging desisyon, although sa kasalukuyan, hantaran niyang sinasaba, hindi nyo kami dapat pakialaman. Pinatagal ninyo sa Kongreso tapos mamadali ninyo kami. Hindi pwede. Bipartisan politicians sa Senado. And then, iyaan ngayon kung itutuloy ngayon. Hindi kayo makasisiguro riyan, although 240 sa Congress ang bumoto sa impeachment, meron tayong 315 na congressmen, so may nalalabi roon sino ang mga kamag-anak nitong mga senador na nandoon sa Kongreso na hindi bumoto. Idagdag natin ang posibilidad na ito ay ibasura ang impeachment sa Senado because of the family relationships. Again, family dynasty. So, patakbuhin natin sandali yung ating sasakyan. Kunyari, nag-eleksyon na. At ibatay natin doon sa mga research study na ginawa ng kung ano-ano. Mga social welfare, ganyan, social system. Kung ano pa. Bayad man o hindi ito ng politiko. May mga lumalabas dito na additional diehard Duterte follower. Sino ang mga ito? Yung Philip Salvador. Senador yun, Philip Salvador. Willie Revillame. Tulfo. Ay kung maragdag itong mga ito dyan sa Senado after election of May, at naging mayoridad yung mga diehard na mga Duterte, talo na uli kayo. So sabi ko nga kanina, the uncertainty, madilim ang hinaharap ng impeachment na ito dyan sa Senado. Sa Kongreso, 240, malakas. Sobrang-sobra sa pangangailangan ng impeachment, kaya nadala ng kakarag-garag na kotse patungo sa Senado ang mga papeles, voluminous documents ng Kongreso, impeachment kay Sara patungo sa Senado. Kaya lamang sabi ni Chis Escudero, para, tabi mo muna rin dyan. Diyan sa tabi ng security guard. Hindi pwede. Antayin natin ang eleksyon. Kung maragdagan itong mga diehard, hindi makapilipino, didiretsuhin ko na kayo. Willie Revillame, hindi makapilipino ang hadikay nito. Alalay ito ng mga Duterte. Philip Salvador, hindi ito makapilipino. Alalay ito ng mga Duterte. Ang mga pamilya ng Tulfo, may ilan dyan na hindi makapilipino, maka-Duterte ang mga ito. Mapasok lamang itong mga ito at umabot ng 9, talo na. Tapos na ang laban.
Sino ang mga may kamag-anak sa Kongreso na ngayon ay gustong umangat sa Senado? Camille Villar. Duterte ito. Hindi obra yan na hindi Duterte yan sapagat yung kanyang nanay at saka yung kanyang tatay at saka yung kanyang kapatid si Mark ay binasbasan ni Rodrigo Duterte. Malaki ang utang na loob ng mga Villar sa Duterte. Kaya itong si Camille Villar gustong maging senador, kung mapasama, lalong dumilim ang kalsada ng impeachment sa Senado. And then, dyan sa Valenzuela, sino pa? Nais ko lamang makita itong mga pangalan na ito. Eric Martinez sa Valenzuela. Gusto rin maging senador ito. Wilbert Lee. Gusto rin maging senador ito. Si Busita, yung anong tawag niyan, rider party list. Ayaw niyang bumoto. Congressman ito ngayon. Ito mga binabanggit ko, mga congressman ito. Ito ang mga hindi bumoto sa impeachment ni Sara sa Kongreso. Pero gustong tumakbong senador. Kaya kung mananalo itong mga binabanggit ito sa Senado, Marcoleta for example, Marcoleta, congressman, gustong tumakbong senador din. Kung manalo itong mga ito, dito lamang sa mga pangalang binanggit ko, tapos na ang impeachment, basura na. Representative Camille Villar, gusto maging senador. Mga hindi bumoto ito kay Sara Duterte sa kanyang impeachment. Si Busita, si Lee, si Martinez, at si Marcoleta. Ito ang mga diehards ito Hindi lamang yan. Tinitingnan ko itong listahan ng mga congressmen na may mga incumbent na nakaupong congressmen, pero ang mga ito ay gusto ring tumakbong senador. O kaya mga kamag-anak nito gustong tumakbo sa Senado. Ang mga ito ay kilala ng mga diehard nila na mga Duterte. Sino ang mga ito? Ramon Revilla Jr. Ang mga ito ay hindi hindi bumoto sa impeachment, pero may influensya sa Senado. May mga kamag-anak, kapatid sa Senado. Ramon Revilla Jr. Si Chessy Escudero. May kapatid ito dyan sa Senado na hindi bumoto sa impeachment. Kaya siguro hindi mo maitutulak si Chessy Escudero na ngayon ay buksan na ang impeachment proceeding sa Senado labang kay Sara Duterte. Sabi niya, hindi. Antayin natin ang pagkatapos ng eleksyon. And then Raffy Tulfo. Meron siyang kapatid dyan sa Kongreso na hindi bumoto sa impeachment ni Sara Duterte. And of course, mga Villar. Hindi lamang yan. Si Joel Villanueva, meron ding kapatid sa Kongreso na hindi bumoto kay Sara Duterte. Si Zubiri, meron siyang kapatid sa Kongreso na hindi rin bumoto sa impeachment kay Sara. And of course, ang mga Binay, may congresswoman tayong Binay na hindi rin bumoto sa impeachment kay Sara. Sa madaling sabi, kung ang mga ito ay may influensya sa Senado, delikado na lalo pang didilim ang kalsadang tatahakin ng kakarag-karag na kotse na sinakyan ng voluminous impeachment papers, documentations na galing sa Kongreso. Ito po'y ina-analyze lamang natin, mga kababayan, kung sapagkat sabi ko na nga kung tayo ay sasandig lamang sa impeachment na ito, at babalik at tanaw natin yung mga unang mga naging presidente na at mga public officials na sinampal ng impeachment, makikita ninyo ang kasaysayan ng impeachment cases sa bansa. Wala hong nananagumpay. Bakit? Again, because of political dynasties. Etong mga ito na mga nabanggit kong mga pangalan, sila ang mga garapata
na peste sa taong bayan. Walang pagmamahal sa taong bayan, may dedikasyon, may pagmamahal, magpapakamatay sa mga pamilyang nabibilang sa dinastiya sabagat nakakakuha sila ng benepisyo sa mga pamilya na ito. Like for example, Bato de la Rosa. Bakit ito naging chief ng Armed Forces, ng PNP? Bato de la Rosa. Bakit ito naging national figure sa Pilipinas? Because of his loyalty, dedication, at magpapakamatay kung may sasagasa kay Rodrigo Duterte and family. Yun ang dahilan. Ito ang mga garapata na peste sa pamahalaan. Kaya maging si Chess Escudero, minamantin niya, hindi pwede yung ura-urada na uutusan ninyo kami. Sapagkat meron kaming rules sa Senado na sinusunod. Well, of course, it is true, legally. Totoo yan. Pero meron din tayong batas. Sa ligang batas, the highest law of the land, the Philippine Constitution. Last revision, 1987. Article 11, Section 3, Paragraph 4, sabi nito, in case the verified complaint or resolution of impeachment is led by at least one-third of the members of the House, which is already pasado na, 240. The same, pakinggan ninyo, meaning to say yung impeachment, the same shall constitute the articles of impeachment. And, eto na, ang pinakang matinding pinagbabatayan din ni Chess Escudero ito. And trial by the Senate shall forthwith proceed. Shall forthwith proceed. Sabi ni Escudero, nilinis niya pa yung forthwith proceed. Shall forthwith. Sabi niya forthwith, wala naman nagsasabi na kaagad-agad eh. So, alam ko yung salitang forthwith, para lang masiguro, hinalungkat ko ulit yung thesaurus, hinalungkat ko yung almanac, hinalungkat ko si Webster, para lamang sa malinis na definition ng forthwith. So bakit itong pinagbabatayan ni Chess Escudero at iba pang mga legal luminaries, yung katagang forthwith, doon sila nagsasagupa eh. Sabi ni Escudero, walang nag-uutos sa amin na kaagad-agad ay imbestigahan natin at pakinggan ang mga puntos sa impeachment ni Sara. Eh, sabi ng thesaurus, sabi ng Webster, sabi ng almanac, yung shall, ang ibig sabihin nito, expressing a strong assertion or intention, strong, malakas, na pagpupursige, assertion, ito ang aking desisyon, ito yan, walang pagbabago yan. That's it. Shall, katagang shall sa English, hindi palayaw ng martial, kundi shall, expressing a strong assertion or intention, hindi mababali, hindi maipagpapaliban. And then yung katagang forthwith, gawa ng pinagsanib eh. Shall forthwith. Malakas, hindi pwedeng baliin without delay ang forthwith. So a combination of two words, strong words, expressing a strong assertion without delay, hindi pwedeng magantay. Sabi nga ng thesaurus, ang synonym nito o kaya mga kaparehong definition nito o kahalagahan, immediately, now, right away. Yun ang mga synonym, mga kaparehong salita o kataga. Sa madali sabi, kung itong pagbabatayan natin, hindi pwedeng patayin ang makina doon sa entrance ng Senado. Kailangan tuloy-tuloy hanggang doon sa courtroom ng Senado. Pakinggan ang articles of impeachment na ito labang kay Sara Duterte ayon sa Article 11, Section 3,
and paragraph 4 ng saligang batas. Shall forthwith. Walang pagpapaliban, hindi dapat na antalahin kung wala tayong mga garapata sa gobyerno. So bayan ko, yun ang tatlong mga bagay na nais kong ipaabot sa inyo. Mga dinastiya, mga pamilya ng mga Duterte, mga garapatang peste sa gobyerno, dapat lang mga ito ay may kalaban. At ang kalaban ito ay kayo. Tayong mga mamamayan. Mga may dugong Pilipino sa loob at labas ng bansa. Ang kakayahan natin kung hindi man sa bulsa, kung hindi man sa pera, meron tayong mata, meron tayong bibig, meron tayong tenga. Lahat ng ito ay regalo sa atin ng puong may kapal. Obligasyon natin na gamitin ang mga ito sa makadiyos na mga hangarin, sa makadiyos na mga pangarapin, sa makadiyos at makataong hakbangin. Kung si Ferdinand Marcos Sr. ay naibagsak sa kanyang political dynasties at garapatang peste, kung si Era Estrada na nagdaan sa ganitong impeachment ay hindi pinabagsak ng impeachment kundi ng second people power, posibilidad na sa madilim na kalsadang tinatahak ninyo ngayon na ang tanging liwanag nito ay ang sulo, ang apoy, ang sinag ng sikat ng apoy na ito sa mitsa ng inyong mga kandila, ang pag-asa ninyo na makamtan ang tagumpay na muli ng damdamin ng puso ng nakararami sa ating mga kababayan. Tandaan ninyo, binansagan ng Pilipinas long time ago, the Pearl of the Orient. Patingkarin natin ito sa magitan ng ating puso na nagmamahal sa bayan. Puso ko sa bayan ko. At dyan ang ating tinig ng mga Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Nais kong ipaabot lamang ito sa magitan ng ating Ugnayan, pakinggan. at sana po'y mapakinggan ninyo galing sa inyong abang lingkod. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang ating Insight, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. yan ang ating insights, ang ating news and views sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday. Fun Saturday Live.